Hello po, I'm Giselle from the Trainings Department of UTAC POS, and on behalf of the team, welcome po at kayo na po ay aming kapartner na sa negosyo. So since kakakuha nyo pa lang po ng inyong package or ng the app, kailangan po muna natin yan i-set up. So from the register, main menu po tayo, itong three-line icon sa upper left, and then settings po muna. Bago po tayo mag-proceed, i-double check po muna natin kung tama na ba yung account na naka-login sa upper right. So, dapat yung nakalagay po dito ay official UTAC login credentials nyo na po. Pag okay na po yan, proceed po tayo sa left. Double check naman po natin yung version. So, dapat lagi pong updated yung inyong app. Pwede nyo pong pindutin itong update app na button. I-redirect po kayo niyan sa Play Store to check if may bagong update nga si UTAC, or you can also message us po in our group chat to confirm ano na ba yung pinaka-updated version natin. Si Reload app naman po sa katabi niya, in case kailangan po ma-refresh yung app, pindutin nyo lang po ito. And then proceed naman po tayo kay General Settings. Dito po kay General Settings, kapag tayo po ay Pay as you order, dapat naka-turn off po si Park Orders. Pero kung ang setup naman po natin ay kain po muna bago bayad o kaya naman po Pay after meals, dun po natin ito turn on. Si Customer Database naman, in case gusto nyo po ng panggamit na pang-keep track ng inyong regular customers. So if turn on po natin to, magkakaroon po tayo ng customer database na icon dito sa register, itong lower left, na pwede nyo pong gamitin pang keep track of your regular customers, kung nakakailang transactions na po sila, and magkano na po in total. So, ito naman pong customer database, depende na lang po sa atin kung kailan po natin siya gustong magamit. For customer display, applicable po ito kapag una, yung device po ninyo ay dual screen. So, pag naka-dual screen, wired po yung pipindutin. Kapag UTAC Plus naman po, or meron kayong separate na tablet na nag-act as customer's screen, tapos kinoconnect lang po or nagko-communicate sila through the use of internet, etong wireless naman po. Pero if wala po kayong customer screen na extra, let's say tablet lang po yung meron tayo, okay lang naman po yan, kailangan lang po naka-off to. Ito naman pong kitchen display, may separate video naman po tayo for this. So just in case kailangan nyo po ng kitchen display screen, dun lang po natin ito pipindutin. Pag hindi naman po applicable, naka-off lang po yan. For the view override naman, naka-off po siya if dual screen po yung inyong device. Tablet view naman po, if tablet po yung inyong ginagamit. Mobile view kapag MPOS naman po or phone yung ginagamit ninyo as the app. So, depende na lang po sa ating device yung setup po natin for the view override. So, kapag let's say pinili po natin si tablet or nag-change man po kayo ng override, may restart app lang po na notification, i-yes lang po natin yan. Para mag-apply na po yung changes, mag-open po yung app, and then babalik lang po tayo sa settings so that we can continue na po yung pag-setup. So, okay na po tayo kay general settings. Dito naman po tayo sa printer. Depende po sa devices natin yung ito-turn on po nating buttons. So, let's say meron po tayong sticker printer. So, dapat naka-turn on po si print stickers. Si print order slip, turn on din po natin yan. Si extra order printer, ito-turn on na lang po natin siya if meron po tayong second printer pa. So, kumbaga, magpiprint po tayo ng order slip sa dalawang printer. Auto print, ito-turn on po natin siya kung gusto niyo po ng automatic yung pag-print ng receipt. So, yung magiging trigger po nito is kapag nagpindot na po tayo ng mode of payment kay register. Mini printer, ito-turn on po natin if yung paper size po nung inyong receipt printer ay yung maliit, yung parang sa 7-Eleven. Pero if yung normal size po niyan, lalo na po kapag printer galing kay UTAC, dapat naka-off po siya kasi 80 mm po yan. For the cash drawer naman po, ito-turn on po natin kapag meron po kayong nag-o-auto pop
na cash drawer, this should be connected na rin po sa inyong receipt printer at nagamit na rin or nabuksan na rin po gamit yung susi para gumana po yung pag-auto pop niya later kapag nag-punch na po kayo. In case po pala na yung inyong cash drawer ay galing kay utak, tapos hindi niyo pa po or hindi niyo mahanap yung susi, pakicheck rin po sa ilalim niya, most likely nakatape na rin po, ayan. And finally, assignment po ng ating printers dito. So kung connected na po yung ating Bluetooth thermal receipt printer, dapat magre-reflect na po itong printer name. So pag galing po kay utak, printer 001 po yan. And then ganun din po yung kay order printer. So dapat parehas po sila since isa lang naman po yung printer na meron po tayo. Pero if ever po iba or meron po kayong another printer for the order, edi yun po yung i-assign po natin dito. So tamang printer name yung ilalagay. For the sticker printer naman, if galing po siya kay utak, select nyo lang po. In case kailangan po mag-rename ng printers, pindutin nyo lang po tong pencil icon, tapos pwede nyo na po siya gawin dito. Dito naman po tayo sa left side. So, ang last na lang po nating isa-set up is itong payment methods. So, pag kinik po natin tong select, ita-turn on na lang po natin yung cashless mode of payment na ina-accept po natin. Si cash po ay automatic nang naka-on. So, let's say tumatanggap po tayo ng bank transfer at ng GCash. So, turn on nyo lang po yung mga cashless nga na mode of payment na ginagamit po ninyo. Meron pa po yan nasa baba. So, ito naman pong split payments, ito turn on lang po natin siya kung kayo po ay nag-a-accept ng half cash, half cashless, or two mode of payments to settle po one transaction. Don't worry po kasi madali lang naman po ito kay utak. Sa register video po natin, ituturo rin po namin yan step by step. And when it comes to the recording of our sales, nakahiwalay rin po sila per mode of payment. In case naman po na hindi po tayo gagamit, kumbaga one mode of payment lang po tayo at a time, pwede naman rin po to naka-off. So close na po natin. In the future naman, if ever may bago po kayong mode of payment, you can just go back to settings, tapos turn on nyo lang po siya from here. Ito naman pong device modes. Gagamitin na po natin to or isa-set up na po natin to on the second tablet. So, meron pong separate naman na tutorial po for this. Si customer screen kasi, applicable siya kung meron po kayong second na tablet for the customer display. And kitchen screen naman kung gagamit po kayo ng kitchen display screen. Pwede nyo pong panoorin yung dalawang separate video na lang po for that if applicable po sa inyo. And that's it. Na-set up na po natin agad yung inyong POS. Panoorin na lang po yung next video para matutunan na po natin yung ibang tabs. And of course, for any question, i-message nyo lang po kami sa GC. We're happy kayo po ay partner na namin sa negosyo. Happy selling!